Hello, mga engineers! Nandito na tayo sa pangatlong part ng ating discussion sa MSTC Hack. Masyadong mahaba naman pero okay lang yan. Ang mga knowledge na matututunan natin ay worth it baunin. Ayun. Ang naging problema natin last time ay yung pag-evaluate nitong integral na to. Matagal siya sa calculator. Naghanap tayo ng paraan para mas madali na makuha yung sagot without paghihintay doon sa processing ng calculator. Natutunan din natin last time na kapag sinabing displacement, pinag-add lang natin lahat ng na-travel ng ating particle considering yung sign. Pero kapag sinabing total distance, lahat positive, di na natin kino-consider yung sign. Literal na yung travel na buo. Ngayon, gagamitin natin itong concept na ito para malaman kung ano nga ba yung extension ng ating hack. Let's go. Let's proceed na. Let's go po. Ngayon, balik tayo sa problem natin. Simulan na natin siya. The velocity function of a moving particle on a coordinate line is binigay yung ating velocity function. Hinahanap yung displacement and yung total distance from 0 to 10, 0 to 10. Ngayon, ang una natin gagawin ay i-graph ang ating function. Kapag may mga function na ganito, kung kaya mo i-graph o kailangan i-graph natin siya. Ayan. Sabi, v of t, meaning ang ating independent variable si t, ang ating dependent variable si v. Dito yung t, dito yung v. Ayan. Ngayon. Kung i-graph natin to, ayan. Mabilisan na lang. Ayan. Kapag takip method tayo. Kapag 0 si y, yan, si x ay magiging o si t ay magiging 10 over 2.5. Or si 10 over 2.5 ay 4. Ngayon, si 4 ay kapag 0 si y or si v. Means, siya yung x-intercept. Andito tayo sa 4. O, sabi natin nandito yung 4. Then, para makuha naman natin yung y-intercept o kung saan siya nag-intersect sa y-axis, is 0 naman natin si t. Ayan, kapag 0 si t, si v o si y ay negative 10. Dito yung negative 10. Mabilisan na lang po. I-graph natin. Ayan, line. Nakabuka ng line na ganyan. Ito yung ating line graph nitong ating function. Or, meron naman tayo dito eh. Pinatagal lang ni kuya. Ayan. Ito yung ating graph. Saktong-sakto, may negative 10 saka 4. Ngayon, ang tanong, ang mga boundaries natin ay mula sa time 0. Okay? Mula sa time 0, papuntang 10. Meaning, ang kukunin nating area ay itong nasa ilalim at itong nasa ibabaw. Ayan. Ngayon, kapag kinukuha natin yung displacement, literal na ini-integrate lang natin function. Ang makukuha natin ngayon, or ang nakukuha natin kapag nagsosolve tayo ay, for example, ito yung area 1, ito yung area 2. Ang nakukuha natin sa displacement ay si area 1 na negative and si area 2 na positive. Magkaroon yun nangyari. Parang ganyan nangyari. Nakukonsider mo yung sign ng mga area kapag nag-integrate ka. Ayan. Pero, kung gusto mong makuha yung total distance traveled, paano yun? Kailangan nating gawing positive ito sa area 1. Paano natin gagawing positive sa area 1? Di iangat natin siya. Ilagay natin sa taas para maging positive. Para maging positive, ilagay natin siya sa loob ng absolute value function. Kung ilagay natin siya sa loob ng absolute value function, walang negative na sagot ng absolute value function. Meaning, itong line na to ay pupunta sa taas. Ganoon siya. Di ba?
Gaganon siya sa taas. Magbabounce siya. Boom! Kasi iniiwasan ng absolute value yung negative part ng iyong coordinate plane. Ang mangyayari ay ganito. Ganyan. Literal na tumalbog siya. Diba? Kapag nag-integrate na tayo ngayon, ito na ay yung VT mo, function ng VT mo na naka-absolute value. Kapag nag-integrate ka mula 0 to 10, ang makukuha mo area ay itong mga nasa ilalim. Nag-positive na siya. Positive na to, yung kaninang negative. Positive na to, yung kaninang negative. Ganon yung ginagawa ng ating absolute value integration. Nilalagay niya na lang na positive yung mga negative area para hindi ka na problema. Kaso lang, mahirap siyang mag-process sa calcu. Ganon yung nangyari. Ngayon, ang ginagawa ng absolute value integration, shortcut na lang. Minsanan mo na lang itatype sa calcu yung integral then absolute value sign. Then, ito ay matagal. Process. Matagal mag-process. Ngayon, paano kung ang gawin natin, imbis na minsanan na lang, hatiin pa rin natin siya? Ano ibig sabihin ng hatiin? Anong sinasabi mo, kuya, na hatiin natin? Meaning, hatiin natin, kunin natin yung area nito and kunin natin yung area nito ng hiwalay. Hiwalay natin kukunin. Paano natin kukunin ng hiwalay? Kunin natin ito at ito at ito. Meaning mag-integrate tayo from 0 to 4, then from 4 to 10. Nung same na function. Itong 0 to 4, ang sinisignify niya ay ito. Itong 4 to 10, ang sinisignify niya ay ito. Hinati natin sa dalawa. Sa case na ito, hinati natin siya sa dalawa. Ngayon, para maging positive, i-absolute value natin lahat. Ayan. Ganun ang gagawin natin. Ngayon, paano kung yung function po naging ganyan na? Ganyan na po siya. Isa, dalawa, tatlong area. Hahatiin ulit natin siya sa tatlo. Isang integration dito, isang integration dito, isang integration dito, then i-absolute value natin sa labas. Ganun yung magiging approach natin. Okay? Ngayon, ang challenge, para magawa yun, kailangan natin makuha itong upper saka lower boundary dito, upper saka lower boundary, or yung mga interval na ito. Yung pagkakahati yung kailangan natin kunin. Para makuha yung pagkakahati, kailangan makuha natin yung mga t o time kung saan nag-intersect yung graph doon sa iyong x-axis. Diba? Yung graph na ito ay nag-intersect dito sa x-axis. Kapag nag-intersect sa x-axis yung isang graph, ano yun? Yung value doon, yun yung root ng graph. Tandaan pa natin sa analytic geometry, kung saan nag-intersect yung graph sa x-axis, yun yung root. Meaning dito sa ating maraming bundok-bundok, ito ay root, ito ay root, ito ay root, ito ay root. Ganon po siya. Kailangan natin kunin yung root na nasa loob ng interval. Ngayon, ang mangyayari ganito. Sige, tingnan na po natin. Ang extension ng MSTC hacks natin ay ito. Pwede mong i-break down yung integral ng absolute value ng function into several parts. Integrate mo ng isa-isa yung mga area. And para malaman mo yung mga interval ng area, kunin mo yung root. Dito, yung B and C ay nasa pagitan ng A at D. Kaya A, D. Merong B saka C. Ito yung mga root.
Naging mabilis na yung discussion natin. Pasensya na. Ganon yung nangyayari. Kung may nakuha kang root na wala doon sa loob ng interval na pinapakuhanan ng displacement o distance, kunwari merong E, hindi mo na i-consider si E kasi wala siya doon sa loob ng interval. Kunwari, ang interval mo lang ay from 0 to 20. Then, isa sa mga root ay 40. Hindi mo na magagamit si 40 kasi wala siya sa gitna ng 0 saka 20. 0 to 20 seconds. Ngayon, try natin gamitin ito sa pagsosolve ng problem. Sige, proceed na tayo. Proceed na po tayo. Ayan. Sabi, what is the total distance traveled daw? From 0 to 10. Ang interval natin talaga ay from 0 hanggang dito. Pero hahatiin natin sila into 2. Itong first interval saka second interval. Okay. First interval muna tayo. Dito sa first interval, 2i na lang. Itong first interval, para makuha natin from 0 to something, kailangan natin kunin yung root nito. Ano ba yung root niya? Ang root niya ay kapag x nag-intersect sa x, 0 si y. 0 is equal to 2.5t is minus 10. Makukuha natin na t is equal to 4. Siya ito. Siya si 4. Ay, natakpan siya. Siya si 4. Makikita natin na yung interval natin kahit hindi mo na i-graph. Kunin mo na lang yung root. Ang meron ka ay 4. Ang interval mo ay 0 saka 10. Meron kang 0, 4 saka 10. Unang interval, pangalawang interval. Okay? From 0 to 4, 2.5t minus 10 dt. Kunin natin yung absolute value. Sa second interval, meron naman tayong same pa rin. Pero from 0, from 4 up to 10. Then 2.5t minus 10 dt. Ganun siya. Ngayon, pag in-evaluate ito sa calculator at pinag-add, ang makukuhang sagot ay same. 65 units, kung di ako nagkakamali. Ganun ang mangyayari. Matrabaho ba siya? Hindi. Hindi naman gaano. Bakit po? Kasi kung itong iyong velocity function ay naging quadratic, pwede naman kunin yung root gamit ng iyong calculator. Mode 5 arrow down 1. Pwede kang mag-solve ng mga quadratic equation. Makuha mo na agad yung root. Napakabilis lang kunin ng root. Kunin mo yung root. I-locate mo kung nasa gitna sila ng interval. I-arrange mo sila into ascending order. Then, yun na yung magiging hiwa-hiwa ng iyong interval para maging equivalent siya doon sa absolute value integration. Ganoon lang siya. And, kayang-kaya natin yan. Maganda siyang method. And, this is Engineer Potsopaw. Magkita tayo ulit. Bye-bye!